Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Linggo po ngayon. Kaya yung mga magsisimba sa inyo, huwag niyong kalilimutan yung health protocols sa simbahan. Kailangan sundin po ninyo, may mga marka dyan kung saan kayo pwedeng maupo. Huwag masyadong marami. Paalala po, our constant reminder, wear your face mask and your face shield. Wash your hands frequently with soap and water for 20 seconds. At pag kayo po ay nasa labas na, huwag niyong kakalimutan na mag-observe kayo ng 20 or rather 2-meter social distance. O kung hindi po 2 meter, gawin nyo 6 feet para siguradong safe. And syempre, sabi ko na ba, maghugas kayo ng kamay. 20 seconds. At saka palakasin nyo po yung inyong mga katawan. Walang sigurado, pag malakas ang katawan, hindi tayo dadapuan ng sakit. Bihirang-bihira yun. Kasi meron tayong natural barrier dun sa mga virus, mga mikrobyo. At paano ba natin palalakasin katawan natin? Aba, edi siyempre, kumain tayo ng mga masustansyang pagkain lamang. Huwag na ho tayong kumain ng mga matataba o yung karne na may taba. Kasi masarap yun eh. Masarap nga, pero kung magkakasakit naman tayo, di ba? Mahal na kayo ng gulay. Marami kayong pagpipilian. Kantay niyo yung bahay kubo. Kahit munti, nandun lahat ang mga prutas. At saka uminom kayo ng maraming tubig. Yung sinasabi ko sa yung kanta, hindi lang prutas, pati mga gulay nandun. In fact, puro gulay nga nababanggit doon. At saka mag-ehersisyo kayo. Sabi ko ng mga doktor, kahit na yung lakad lamang, walking, napaka okay na daw na exercise yun. Pag merong sunlight sa umaga, magbilad kayo kahit na 10 minutes nga pwede na. Basta mainitan kayo. At saka matulog kayo ng maaga, ng tamang oras, 8 hours, at least a day. O, puntahan na po natin yung ating pangako na every time na meron tayong programa, lalo na pag-weekend, na linggo ngayon, di tama-tama, ibahagi na natin sa inyong kaalaman at sa kaalaman din ng mga kritiko natin na walang nakikitang kabutihan sa pamahalaan. Yung mga ginagawa ng ating mga departamento. Itong DHSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, meron hong mga ibinabahagi sa Secretary Eduardo Del Rosario. Sa ngayon po sa kanya, kahit na maraming mga tinatawag na birth pains, di ba, pag pinapanganak yung isang baby, siyempre yung nanay, masakit to manganak. Whether cesarean operation yan or natural birth, talagang merong pain. Ito yun. Ito yung mga hamon at mga birth pains na nilikha ng coronavirus. Kahit na raw merong gano'n. Sa ngayong Secretary Ed Del Rosario, yung kanilang year 2020 banner, ibig sabihin, yung buong taon na yan, full operation bilang isang departamento. Walang COVID, talagang pinaandar nila. At siya naman daw, kontento sa ginawang performance ng kanyang departamento. Pagkatapos na ito ay ipinanganak noong February 14, 2019, nung pinirmahan ni Presidente
ang batas na lumilikas dito sa Department of Human Settlements and Urban Development. At kahit na nga mahirap na magsimula, sila naman daw they managed to pursue its mandate of providing decent and affordable housing for the underprivileged. Lalong-lalo na po yung mga informal settler. Ano ba, sino ba yung mga informal settler na yun? Ito yung mga isang kaig, isang tuka. Kung wala kang trabaho, wala kang kakainin. O ito, mga walang bahay ito. Sabi po ni Secretary Ed Rosario, doon sa kanilang departamento, hindi lamang kami gumagawa ng bahay. We just don't build houses. Kami rin, sabi niya, we develop resilient and sustainable communities guided by our principle that shelter is a right, home ownership is an option, and it is our responsibility in the housing sector to capacitate and provide opportunities to all Filipino citizens realize the dream of owning a house of their own. Anong sabi ni sa Pilipino natin? Ano ba sabi niya? Sabi ni Secretary Ed Rosario, hindi lamang kami gumagawa ng bahay. Ang ginagawa namin, kami ay bumubuo rin ng isang komunidad na kayang tumayo sa kanilang sarili na ang giya natin yung pagbibigay ng shelter o bahay, yun ay isang karapatan. At yung pag-aari ng isang bahay, hindi lang ito option, kundi ito'y necessity. At tungkulin ng aming departamento, sabi ni Secretary Ed Rosario, na magbigay ng lahat ng oportunidad sa lahat ng Pilipino na makuha nila yung kanilang pangarap na magkaroon ng bahay na matatawag nilang kanila. Kaya yung pong DHSUD, inumpisa na nila yung pag-lay ng pundasyon para sa future ng housing sector. At niripaso po nila, inamyendahan yung mga pangkasalukuyang housing policies, yung mga guidelines, yung mga procedures na nagre-regulate ng real estate industry, pati na yung Homeowners Association. At ito, kasama po rito yung mga partner developers. Bago nila ginawa itong mga patakaran na ito at inilabas. At ganoon din po, itong departamentong ito, pina-finalize na po nila yung National Housing and Urban Development Sector Plan. Ito'y 20 years pong roadmap ito. And the aim is to synchronize and to focus all efforts para makasustain ng vibrancy o kalusugan dito sa ating housing industry. At ito pong National Human Settlements Board, itong tinatawag na Housing Super Body. Kasama po yung Department of Finance, Interior and Local Governments, yung Budget and Management, pati na yung NEDA. At mula nung Enero, Disyembre 19, 2020, yung pong DHSUD, sa pamamagitan ng kanilang 4 na pangunahing shelter agencies, lumikha po ito at nagpinansya ng ilan? 113,412 housing units. At ito po sa buong bansa, hindi lang sa isang lugar. And the National Housing Authority accounted for 24,139 units. Yun namang Home Development Mutual Fund o yung Pag-ibig Fund. Nag-finance naman ito ng 75,582 units. At yung social financing o Social Housing Finance Corporation accounted for 13,256 units. Habang yung National Home Mortgage Finance Corporation
took out 435 units of housing loan receivables from its partner developers. At more than just producing and financing housing units, yung pong DSSUD, nagsagawa ng proactive measures para matulungan ng general public. Lalong-lalo na yung mga underprivileged na binabanggit natin sa inyo dahil na nga rito sa pandemya. And following the imposition of nationwide enhanced community quarantine, ito pong Secretary Del Rosario, inutusan o nagpalabas ng kautusan ng 3-month moratorium on monthly amortizations. Madaling sabi, sinuspindi muna yung pagbayad ng amortization dyan sa housing, pati na yung lahat ng mga utang dyan po sa KSAS upang maipatupad yung Bayanihan 1 Act. Maliban pa po rito, yung pong departamento, nag-impose din sila ng 60-day moratorium under Bayanihan 2. And both measures, ang nakinabang po rito, mga 5.5 million na tao. Ang karamihan po nito yung mga Pag-ibig Fund members. And during the enhanced community quarantine, yung pong DSSUD, yung departamentong binabanggit natin sa inyo, Department of Human Settlements and Urban Development, pinakiusapan po yung private developers natin na magbigay naman sila ng grace period para sa mga home buyers para dun sa in-house financing program naman. At saka yung pong departamento nag-issue rin ng mga guidelines para sa paggalaw ng mga deadlines, pati mga interruptions ng mga period for payment at kung paano nila i-comply ito. At yung pong advisory dun sa implementing rules and regulations na ang layunin naman nito magkaroon ng uniformadong proseso para sa pagbibigay ng additional time ng completion ng mga proyekto na alam naman natin dahil nga sa pandemya na-delay o naapektuhan. At sabi po ni Secretary Del Rosario, hinanapan niya ng mga kaparaanan upang matulungan yung mga private developers to cope up also with the pandemic. Lalo na sa pag-expand ng Pag-ibig Funds Housing Construction Finance Loan Facility na ito'y ginawa natin from 2 to 10 billion pesos. And that move was meant to sustain the construction works ng malilit na mga kumpanya natin na naapektuhan ng pandemya. Ito nga ang Pag-ibig Fund po natin sinagawa din nila yung short-term loans na tinatawag yung STL para sa mga miyembro, para matulungan yung mga miyembro. Siyempre, meron silang mga financial constraints, meron silang mga health crisis, kaya kailangan talagang asistihan. At mula po sa simula ng ECQ hanggang Disyembre itong nakaraang taon, alam niyo po ba yung Pag-ibig Fund, nakarelease na po sila ng 37.71 billion pesos worth of STL. At ang natulungan po nito, 1.68 million members. At bilang pagkilala po dito sa pump priming potentials nitong housing industry, itong si Secretary Del Rosario, pinangunahan niya yung clamor para sa pagpapatuloy ng pagtrabaho nitong mga manggagawa natin sa construction, dyan sa real estate sector noong Hunyo, noong nakarang Hunyo, na nagresulta naman ng 55,000 workers na nakabalik sa trabaho. Kaya ito ang nagbigay ng much-needed livelihood sa mga manggagawa. And at the same time, siyempre, yung construction ng, alam niyo ba kung gaano kadami yung housing units na na-construct? 400,000 housing units, ang halos 500,000. Kaya marami pong nakinabang dito.
We will go back to you after a short break from our station. Puntahan na po natin yung iba pang ginagawa. Ito, dapat umanga kayo dito. Pero nyo, wala pang 2 taon itong Department of Human Settlements and Urban Development. Mula nung nilikha ito, marami nang nagawa. Marami ng katugunan na ibinigay sa mga suliranin at pangangailangan ng mga taong walang mga bahay. O kaya naman, nangungupahan lamang na hindi pa nagkakaroon ng kanilang mga sariling bahay. At sabi ni Secretary Del Rosario, nangangako siya ngayong taon na pumasok, 2021. Magsasagawa pa ito ng mga mas mahuhusay na serbisyo publiko. At sabi po ni Secretary Ed Del Rosario, during a 3-day year-end assessment and operations planning sessions, we intend, sabi niya, to monitor our progress. Imo-monitor daw nila yung ginagawa nilang trabaho. Pagkatapos, i-identify daw nila. Tutukuyin nila yung mga shortfalls, yung mga kakulangan nila. And they will address, tutugunan nila whatever gaps, mga pagkukulang, upang magkaroon ng mas mahusay, becoming better sila, at delivering yung serbisyo publiko sa sambayanan. Kaya yung pong result na ng assessment nila nung sila mag-meeting, yun ang magiging pundasyon o springboard sa mga plano pa nila sa hinaharap. At sabi po ni Secretary Del Rosario, in-emphasize niya, binigay niya ng focus yung pong pangangailangan na magtrabaho ng gusto upang ipatupad na, maiayos, mai-operate yung pong tinatawag nilang housing, one-stop processing centers sa lahat ng mga reyon upang mapadali yung pagbibigay ng permit sa mga lisensya. At pinupush din po ni Secretary Del Rosario yung optimizing the use of information, technology, pati na yung pag-develop ng isang sistema para ma-store yung mga updated data ng lahat ng housing projects. Sapagkat sa ngayon sa kanya, ito ang makakatulong ng gusto sa pag-track ng kanilang pag-unlad. At sa ngayon sa kanya, he disclosed that this department is adamant on accelerating housing microfinance as the primary pro-poor housing finance strategy. Sabi niya. Lastly, sabi Secretary De Rosario, we shall religiously monitor compliance with the balanced housing requirements and partner with LGUs needing socialized or public housing assistance. Madalit sabi, ayusing maigi ito ni Secretary De Rosario, pati na yung pagkikipag-ugnayan niya sa mga LGUs natin upang lalong mapabuti yung kanilang socialized at public housing assistance. At pinaalalahanan po ng DSUD Secretary yung kanyang staff at mga personnel ng departamento na palaging ang inyong iisipin ay yung pagbubutihin nyo yung inyong trabaho sa araw-araw,
para marating ninyo yung objective o yung goal o layunin ng inyong departamento na magkaroon ng isang komunidad na maganda kung saan yung mga tao ron hindi lamang sila natutuwa at naliligayahan na meron na silang mga sariling bahay, kung hindi, yung kanilang komunidad, supisyente ang mga nasa kapaligiran nila upang lahat ng kanilang pangangailangan ay mabigyan ng katugunan. O iyon ang kanilang pangarap. At kahit na pagdating naman dito sa Marawi, hindi ba, nababanggit natin yan kakaproblema doon sa Marawi dahil nga, hindi ba nasira devastated. Ang mga bahay doon nasira, mga building doon, talagang nabomba, nabaril. Wala, wasak lahat talaga. At ang pamalaan, talagang nagkaroon po ng puspusang rehabilitation doon. 3 taon nang nagre-rehabilitate tayo, di ba? And more than the rehabilitation of those structures na nasira, yung pong Task Force Bangon Marawi, talagang determinado ito na ibalik uli yung economic activity at social recovery yan sa Marawi City. At ito ngang taon na ito, yung pong task force, pati na yung 76 na implementing agencies. Ganun po karami ang involved doon sa pag-i-implement ng rehabilitation work dyan sa Marawi. 56 agencies. Sila nagtatrabaho talaga ng masinsinan doon sa mga apektadong lugar. Lalo-lalo yung tinatawag na ground zero. Kung hindi po ba, kung kayo'y familiar sa Marawi City, it was a progressive city until, karoon ng mga terorista ron. Sinira nila yung buong syudad nila. At ito pong ginawang rehabilitation work na ito, inatas ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at inaprubahan niya yung paglabas ng rehabilitation and recovery budget. Magkano? Malaki. 3.56 billion pesos noong pong nakaraang Abril at noong Mayo. And nakita po natin, gradually, bumabalik yung economic activities doon sa Marawi at yung mga hindi masyadong naapektuhan na lugar na binubuo ng 72 barangay, gumaganda yung koleksyon natin sa buwis. At katunayan, ito'y umakyat pagdating dun sa mga real estate at mga business taxes. At yung local government po doon, nakarecord din sila ng revenue collection of about 30 million pesos. At yung pong 500,000 na annual collection prior to the May 2017 SIDS, nakuha nila yon. At sabi po ni Secretary Ed Del Rosario, at alam niyo naman siya yung task force chairperson, siya rin yung government housing czar, nasa tama pa rin tayong landas. We're on the right track. Hindi lamang yung pag-rehabilitate ng syudad, kasama na yung pag-modernize yung mga lugar na kailangang magkaroon ng cutting-edge infrastructures. At kahit na nga may impact itong coronavirus, sabi po ni Secretary Del Rosario, napatupad pa rin nila yung mga major projects sa loob ng syudad. Kung saan, yung lahat ng mga proyekto ay makukumpleto ito by December of 2021.
At sabi po ni Secretary Del Rosario, hindi rin siya tataka na matapos ang rehabilitasyon, matapos siguro mga 10 taon, yung Marawi City ay lulusog sa kanyang pangkalakalan o it will bloom economically at magiging competitive in relation to other cities. Ito naman daw pong task force, talagang it carried out infrastructure and non-infrastructure interventions. Kasama na yung pagbibigay ng ayuda, ng mga livelihood assistance, upang matulungan yung mga Maranao na can cope up with the impacts of the war at para na rin mag-guide sila na mabuhay na muli, ma-resurrect, ma-revive yung mga buhay nilang nasira dahil dito sa pandemya. Sa ngayon po doon sa task force, 81% ng kanilang targeted construction of 5,266 transitory shelters for internally displaced persons, naitayo nila. At yung pong remaining figure, hopefully they can complete that with the first quarter of 2021. At yung pong transitory shelters na nandun sa barangay Sagonsungan, sa Bunganga, sa Dulay, sa Rorogagus, yun ay gagawan din ho nila ng mabilis na pagsasagawa ng mga kinakailangang infrastructure. Pati na po yung reconstruction ng Bangolo Bridge, pati yung Mampandi Bridge. Iyon po nakumpleto na rin. Meron pa nga silang ginagawang pumping bridge. Pati dyan sa Kumatan Matampay, malapit na rin magawa. At sa ngayon po sa task force data, yung pamahalaan, nakumpleto nila yung napakadaming infrastructures na isinagawa nila. Kasama na po yung AFP Maritime Outpost, yung City Command Center, Fire Substation, and Processing Facility. Katunayan, pati ho yung mga electrical and water utilities na provision isinasagawa. Pinapamadali rin po nila yung reconstruction ng mga public buildings, pati Trans-Central Roads sa iba't ibang lugar. Pati na yung mga hindi masyado naapektuhan ng mga 72 barangay sa Marawi. Ganon din ang ginagawa nila. Marami ring ongoing construction ang ginagawa sa mga apektadong lugar. Kasama na ho yung 4-story school building dyan sa Marawi. Yung Fire Central Station na nasira. Yung mall, parang mall ito yung Grand Padian Central Market. Pati na nga yung Peace Memorial Park. Yung Marawi City Museum. Yung school living tradition na pati yung 24 barangay complexes. Meron ng sarili mga health clinic at madrasa. Lahat mong itong mga undertakings na ito, matatapos lahat ito by December 2021. Samantala, ito pong task force, sinasabi nila yung rehabilitation works nila dun sa 24-kilometer road networks na mayroong mga underground provision for electricity and water utilities, lalong-lalo na dun sa loob ng ground zero, inaasahan pong matatapos ito first quarter ng taong ito. And hopefully, sabi ng task force, kukumpletuhin din namin yung mga key facilities na nasa loob ng Marawi City, kasama na yung multi-level car park station, maraming eskwelahan para sa mga Maranao youth, pati na yung Lake Lanao Promenade with Maranao's, or rather Marawi's Lanao Lake. At meron pa po silang key accomplishment. Yung paninimula ng mobilization ng iba't ibang partner developers in rehabilitating various
Islamic houses of praise na alam naman natin, ito'y nadanyos din. O, kung hindi man nadanyos, talagang nasira ito during the rebellion. Kasama na yung Grand Mosque, yung Bato Mosque, pati yung White Mosque. Katunayan, total of 30 mosques are set to be reconstructed sa loob ng Marawi City. At the task force is bent on strengthening further its coordination with the Marawi local government unit. Ito'y pinapangunahan po ni Mayor Mahul Gandamra, yung traditional leader ng Maranao at yung iba pang stakeholders upang siguradong makumpleto na yung rehabilitasyon ng mga nasirang public edifices, lahat para makabalik na uli sa normal itong Islamic City. Nabanggit na po natin to sa inyo kahapon yung tungkol sa pagbubukas. Ngayon po bubuksan Friday. Tandaan nyo, sinabi natin kahapon, yung pagbubukas ng 100, kukonek yung NLEX to SLEX in 30 minutes. Kaya siguro naman marami na sa inyong nakadaan kanina. Sabi po ni Secretary Villar, kahit na nga daw mahirap isagawa yung proyektong yun sa Bill. At talagang ginawa nila ng paraan upang ma-decongest yung EDSA. Kaya kita nyo, naggawa rin sila ng 23.8 km circumferential highway. Na ngayon, halos tapos na rin. Marami pong ginawa ang DPWH. Kung minsan nga, napapagod na tayong ibahagi sa inyo. Pero, ang problema kasi, pag hindi natin sinasabi, itong mga kritiko, pag nagpalipad ng mga maling impormasyon, may mga naniniwala. Kaya lahat ng mga nilalabas ng DPWH, ibinabahagi natin sa inyo. Alam niyo ba na since 2016, yung DPWH natin has been working on a plan composed of 25 projects that would divert about 200,000 vehicles away from EDSA, C5, and other major thoroughfares. At yung isa sa mga proyektong yun, yung 132-kilometer EDSA Decongestion Master Plan. And nandito na nga itong sa Metro Manila Skyway Stage 3. 18 kilometrong expressway po ito mula sa Buendia, Makati, to Balintawak. Ito yung binibida natin sa inyo kahapon. At ito'y binuksan ngayong araw. Kaya magpasalamat po tayo dito sa Administrasyong Duterte na yung kanilang infrastructure na napabayaan ng maraming administrasyon ay naisakatuparan ng dahan-dahan at marami nang makikinabang, masisira na yung mga sakripisyo, yung mga paghihirap na dinanas ng lahat ng motorista. Kaya sabi po ni Secretary Villar, ito raw sa kasaysayan ng ating bansa, maraming maisasagawa ang DPWH. At katulong daw po nito, gaya ng San Miguel Corporation, pati yung Metro Pacific, wala po yan. At sino pa ang makikinabang? Siyempre, sambay ng Pilipino. Ngayon, for the first time, yung mga Pilipino, pwede silang dumaan sa EDSA, pwede sa C5. Kung ayaw naman nilang traffic, doon sa mga binanggit natin sa inyong mga lugar, pwede na kayong mga alternative routes na tinatawag. Pahinga muna tayo at medyo napagod na rin tayo ng kababahagi ng mga accomplishments ng mga iba-ibang departamento.
puntahan po natin yung itong mga sasabihin ko sa inyo, ano lang to, personal na kuro-kuro obserbasyon sa nakikita nating nagaganap diyan sa Estados Unidos. Bilang isang maselang estudyante ng kasaysayan at nag-oobserba sa mga uri ng mga pamahalaan. Alam nyo, noong Miyerkules na madaling araw, Martes ng gabi yun sa Amerika, napuyat tayo. Kasi pinapanood po natin yung mga miyembro ng Kongreso sa Estados Unidos na nagbibigay ng kanilang mga talumpati sapagkat isinagawa na talaga nila yung impeachment laban kay Trump. Kasi natatanda nyo, hindi po ba? Ayaw nila kay Presidente Trump, yung mga Democrats, saka yung mga kontra sa kanya. At talagang nanawagan silang tanggalin. Unang-una, pwede i-invoke yung 25th Amendment kung saan yung Vice Presidente kasama yung majority ng cabinet members ay maaaring magsagawa ng isang liham papadala dyan sa Kongreso at sasabihin sa kanila, hindi na pa pwede itong presidente na mag-perform. So that's the 25th Amendment. Ang problema lang doon sa 25th Amendment, unang-una ayaw ni Pence, yung Vice President. Kasi siyempre, pag ginawa niya yun, siya makikinabang. Ayaw niya naman mapulaan. Ano? Pangalawa, hindi ka rin nakakasiguro doon kasi pag pumayag, kasi the moment na nagpadala sila ng letter confirming yung desisyon ng majority ng kabinet na the president can no longer function. Pag inaprubahan yun, pwede naman sumulat din si President Trump sa Kongreso. Teka muna, hindi totoo yan. Di magkakaroon pa sila ng boto. Madalit sabi, medyo messy rin. Kaya sabi nila, since ayaw rin ni Pence, mag-impeachment na lang tayo. Hindi ba sabi natin, alam nyo, whether 25th Amendment yan or impeachment yan, hindi nga natin maintindihan. Isang linggo na lang hindi sila makapaghintay. Pero talagang masigasig. So, pinanood po natin. Makikita nyo yung mga fiery speeches ng mga Democrats. Meron ding mga Republican ang mga sinasabi nila. Para sa mga Democrats, meron ding 10 Republikano ang sumama sa impeachment. Kasi yung total po ng botohan sa impeachment ay 232 in favor. Kasama na po yung 10 na Republicans. Samantalang yung kumontra sa impeachment ay 197. 4 ang hindi bumoto. Ilan sila lahat? Parang 433. Doon kasi sa Amerika, kailangan lang nila ng simple majority. So, kung 143, ang kailangan mong boto para ma-impeach ay 217. Dito sa atin, kailangan mo ng 1/3 para maka-impeach ka, 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso. So anyway, ano man tingin natin dito? Kasi, ang ground po nila ay itong si Presidente Trump daw ay nagkamit ng isang krimen. Ano yon? Inciting to insurrection. Parang sa atin, inciting to sedition yun. Sedition ng
Sapagkat alam nyo, yung mga tao na sumalakay doon sa Kongreso ng US, ang naging epekto nun, napahinto yung constitutional duty ng mga miyembro ng Kongreso na gawin nila yung pagbilang ng mga electoral votes. Kasi that's the last stage where they will confirm kung sino ang nanalo doon sa Electoral College. And since sinalakay, kung baga, you impede a constitutional process from proceeding. So, meron ka ngayong krimen. And they are accusing the President of the U.S. to have incited the people there from attacking White House. Yun. Yun ang doon. Pero alam nyo, tayo kasi abogado Tinitingnan naman natin yung... Kasi pinalabas sa CNN yung speech niya. Kasi po yung 100,000 yata yung nagpunta ron Dami-dami Nagsalita si Presidente Trump. At yung mga sinabi niya, yun ang pinagbabasihan ng mga Democrats at sa mga kontra sa kanya na siyang nag-meet siya daw, nag-trigger ko kaya sinalakay. Pero, alam nyo, binasa ko yung kanyang speech, kahaba-haba, 30 minutes yata bago ako natapos ang pinakita po sa video, dyan sa mga TV, lalo na dyan sa CNN. Itong salita ni Trump, babasahin po natin sa inyo para makita natin kung gaano katotoo na he incited the people na nandun, yung nagpunta ron sa US Congress, na lusubin. Ito sinabi niya. Isa sa mga sahaba ng mga sinabi niya. Ito yung pinalalabas palagi, mga portion. Ito mas mahaba itong babasahin natin. Kasi doon sa pinalabas na video sa CNN, parang mga 2 sentences lamang. Ito po sinabi niya. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. Ang ibig kong sabihin ni Trump kasi rito, kasi hindi po ba, ang feeling ni Trump, o ni Presidente Trump, at ng mga naniniwala sa kanya, dinaya sila. Kaya gusto nila, yung Kongreso, baliktarin yung nabilang na boto. Kaya sabi niya, nasa Kongreso yan, na tugunan ang problemang inilikha nitong pandaraya. And sabi niya, after this, we are going to walk down. Lalakad tayo. We're going to walk down anyone you want. But I think right here, we're going to walk down to the Capitol. Ito sinasabi na, maglalakad tayo sa Kapitolyo. And we are going, ito yung nilabas ito yung nilabas sa video. Ito ang basis nila for inciting to sedition. And we are going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Kasi sabi ng mga contras kay President Trump, sabi niya, ikaw o kayo, sabi niya, tayong lahat, sasama ako sa inyo, lalakad tayo papunta ron. At hayaan natin ang Kongreso tugunan yung ating mga hinaing. Pero yung pinapakita nilang video na sinasabing, in-incite mo kasi na sumalakay doon.
mukhang malabo yun. Bakit kanyo? Kasi sinasabi niya, ano sabi niya? We are going to cheer. Wala naman siya sinabing, we will attack. We will assault. Cheer nga cheer daw yung mga senador at mga kongresista na papabor dun sa protesta nila. Okay? Ayan ang sabi. O, ito pa. We have come to demand that Congress do the right thing. You know ang gusto nila. Gawin ng Kongreso yung para sa kanila tama. And only count the electors who have been lawfully slated. Kasi nga, ang feeling nila, merong mga electoral votes na mali. Kaya dapat wag nang bilangin yun. Hindi po ba? Halos hindi naman nagkakalayo yung boto eh. Mga 20, 30 lang yata ang electoral votes. Kaya sabi nila, I know, sabi ni Trump, I know everyone will soon, ito ang malaga. Ito ang hindi nilalabas eh. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voice heard. Paano mo naman sasabihin yan, inciting to sedition? Sinasabi, inciting to insurrection. Sinasabi niya nga tayo o kayo magmamarcha doon ng mapayapa at buong kabayanihan na pakinggan ang inyong mga tinig. Alam nyo, abogado tayo eh. Kami pong mga abogado kasi, pag sinabi mong may krimen, ang unang titingnan namin, ano bang facts? Bakit? Ano bang sinabi? Kaya ito, nabasa kasi napakinggan ko eh. Nung una ko lang mapakinggan, we will cheer on. Sabi ko, akala ko ba, he was inciting the people to assault Congress. Mukha naman, hindi naman pala. So, sa tingin po natin, kung ito ididimanda mo ng inciting to insurrection, maabsuelto ito kung yun lang ang basehan mo. Now, ang tanong, ito ba ay impeachable offense? Ang problema nga, paano maging impeachable offense kung hindi nga ito papasok sa isang krimen? Kaya bakit nila pinagpipilitan na ma-impeach? Kasi unang-una sabi nila, kailangan kasi magkaroon ng kahit anong uring censure o reprimand. At itong impeachment, maganda kasi ang balak po kasi nila, kakaroon ng trial. At pag na-convict, hindi na siya pa pwedeng tumakbo. Ang problema nga yung impeachment, natapos na yung impeachment nila nung Miyerkules, Martes sa kanila ng gabi yun. Hindi naman in session ng Senado. They will convene again on January 19. Tapos January 20, presidente na si President-elect Biden. Kailan mo pa tatrial ito? Unang-una, hindi na siya presidente. Alam nyo, precisely yung purpose ng impeachment is to remove a sitting president. Wala na nga, by January 20, wala na siya paano pa? Yan ang problema. Sa akin, bilang abogado lang naman to, ito naman sarili personal lang na natin to. Sa tingin ko, yung ginawa ng mga tao doon, batay na sa kanilang akusasyon. Kasi nga, ang paniniwala nila, dinaya sila. At meron din sila mga sinasabing pruweba nila. Kung makikinig ka sa kanila, kala mo, totoo rin Pero kung makikinig naman sa kabila, hindi totoo. Madalit sabi, ang kanila talagang paniniwala, dinaya sila. Kaya sila nagpoprotesta. Hindi ba yung pagpoprotesta naman that's a freedom guaranteed by their constitution. You can express dissent. Ang tanong, yung bang pagpoprotesta mo is an impeachable offense? Hindi.
Yung bang pagsabi ni Trump na, we will cheer on the senators, yung mga kakampi sa atin. At kayo pupunta roon peacefully and patriotically so that they will hear your voice. Paano naman naging impeachable offense yun? O kaya nga, hindi ba sabi ko natin sa inyo, sa panahon ngayon, hating-hati na nga kayo, sa halip na kayo ay magkaisa at magpatawaran na, wala, lalo yung pinalalalim yung sugat ninyo. Meron mo 74 million votes ang nakuha ni President Trump. Ito naman si President Biden, 81 million. Biro nyo yun, halos kalahati. Kaya yung mga pumunta ron, yun naman ang kanilang paniniwala. If you honestly think that you've been cheated and you express your dissent, how can that be a crime and how can that be an impeachable offense? Pero sabi, hindi, mga sinira May mga sinira sinalakay nila. Merong mga sumalakay. Yun ang mga dapat nyong idemanda. Yung mga nanira doon, yung mga nakapatay, yun, kailangan ma-identify nyo yun. Pero ang pinag-uusapan lang natin impeachable offense ba yung ginawa ni Trump na magsalita? Sabi nga ng isang sabi ng isang kongresista, pambihira naman kayo. Dati nang ganyan ang estilo niyan ever since. Mula nung maging presidente, ganyan na yan. Ganyan na yan. Hindi na ba tayo nasanay sa style niya? At nga, binanggit niya nga, unang-una, hindi naman nanawagan na salakay. Sabi niya, ayan o. Kino-quote niya nga yung, kinote ko sa inyo na, they went there peacefully and patriotically, sabi ni Presidente Trump. Yan ang magiging problema ninyo. Sa halip na magkaisa kayo, lalo kayong hati-hati. Hindi lamang yan. Alam nyo, ito kasi mga Amerikano, kung matatanda nyo, marami rin mga tinatawag na people power, di ba? Pag may nangyayari doon sa mga lugar na kakampihan nila, they're praising to high heavens yung tinatawag na people power, yung sasalakayin mo yung mga pamahalaan, mga buildings. Pareho nung nangyari dito sa Pilipinas. Hindi ba nagkaroon ng people power? Di ba? Wow, okay yan. People power. Okay sa kanila yun. Yung nangyari sa Hong Kong, di ba? Sinalakay ng mga protesters, okay sa mga Amerikano yun. Pero nung sila na gumawa against themselves, insurrection yan. Yan ang problema. May double standard kayo. Di ba? Kaya, kung ako kayo, sundin nyo na lang yung sinasabi ni President-elect Biden na magkaisa na lang kayo. Yun din ang sinasabi ni President Trump na may bago siyang statement. This is the time for reconciliation. Magkaisa na lang kayo kasi hati nga kayo sa gitna. Kaya dapat, ang gawin na lang po ninyong mga Amerikano, magkaisa-isa na lang kayo, magpatawaran na kayo. Igalang nyo na lang yung protesta ng mga hindi naniniwala. Mapipilit mo ba yon? Hindi mo mapapaniwala yon na yung eleksyon ni President-elect Biden tunay. Yun nga paniniwala nila hindi. Kasi ang dami nga rin nilang bumoto. So, anong gagawin nyo? Magsi-civil war kayo kung hindi kayo magpapatawaran. Hindi ngayon lang, hindi ba? Naririnig na natin. Meron daw malaking plano sa January 20 all over the state. So, biro nyo yan. May plano na magpoprotesta. Ang iba pa, nananawagan ng karahasan. Kaya ngayon, may 21,000 National Guards. Ayun, natutulog na nga dun sa Washington, sa Capitolio, doon sa Congress. Pinakita kanina natutulog na sila kasi matagal-tagal pa yung January 20. May kailangan, nakaredy na sila.
Malaking problema. Kaya yung mga kababayan natin, mga Pilipino, naku, huwag na kayong sumali dyan sa mga protestang yan. Baka lang kayo madamay. Wala talagang mabuting gawin kung hindi magkamayan na lang kayo, magpatawaran kayo, magyakapan kayo, at isipin nyo na lang, puro kayo mga Amerikano. Walang demokratiko, walang republikano, at kung anumang pagkakamali ang nagawa ng isang panig, di punuan nyo na lang yung pagkakamali. Meron nga isang natawa ako doon sa isang kongresista. Ang ganda ng talumpati niya. Sabi niya, tayo ang masisisi sa nangyari nung isang linggo. Sapagkat tayo'y tumahimik tayo nung nagkakagulo sa iba-ibang estado. Nung nilusob nila yung pulis, nilusob nila yung ganyan, sinunog yung ganito, tumahimik tayo. Tapos nung nagkaroon ng rally, protesta rito, tumahimik din tayo. Kaya akala ko, yung pong linya niya, dahil sinisisi niya yung, we are to blame ourselves, including me, sabi niya. O siya, logically, the conclusion will be, I am against impeachment. Aba, yung conclusion niya, kaya dapat ma-impeach. Sus, Mariosep ka ako. Ang layo naman. Dispalingado naman tong kongresistang to. Ang ganda na ng premise niya. Tapos, conclusion niya, mali. Anyway, mabuti naman at nangyari yan sa Estados Unidos. Alam niyo ba kung bakit? Para yung mga tao doon na nagsisigawan pag merong nangyayari sa ibang bansa at sinusuportahan pa nila, yung paglilipat o pagbabago ng isang gobyerno na hindi nila gusto at pag sinalakay, they're cheering. O yun, nung mangyari sa kanila, nakita lang, hindi pala, pag tayo naman pala, iba pala, we're fighting ourselves, we're destroying ourselves. O yun ang leksyon doon. Anyway, nabot na naman po tayo ng oras. Kaya, maluwalhating pagsisimba at pagsasamba sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam. Bukas kanina alauna tayo, di ba? Alauna hanggang alas 2. Bukas, Lunes, hindi balik tayo sa 2 to 3. Hindi lamang tayo sa Facebook, pati sa television, sa PTV4, makikita nyo, MWF. Pag Saturday, Sunday, MWF. But in all days, nasa Facebook tayo. So we will remind you again to please wear your face mask and your face shield. Plus, wash your hands thoroughly for 20 seconds with soap and water. And observe 2-meter distance or 6 feet. And again, paulit-ulit, pakinggan natin yung mga doktor natin. Yung mga nandyan sa nakakaalam. Ang the best talaga daw ng cure ay prevention. Ang preventing is masasagawa natin kung malakas ang ating mga katawan, malulusog, kahit na nung sakit mahirapang dumapo sa atin. Kaya kumain tayo ng masustansyang pagkain, tayo po ay kumain ng maraming gulay, ng prutas, uminom ng maraming tubig, mag-ehersisyo, matulog ng tamang oras, tamang bilang 8 hours at least a day. At siguradong magiging malusog po tayo at meron tayong katutubong pananggalang sa coronavirus. And when you wake up in the morning and sleep at night, please do not forget to thank the heavens, ang kalangitan o ang dakilang lumikha. Sino man at anuman ang pagkakilala natin sa kanila. Lalong-lalo na ngayon, tamang-tama linggo. Mamaya, pagsamba ninyo, magpasalamat tayo na binagyan tayo ng buhay at nagigising tayo sa araw. At humiit tayo ng gabay
na sana naman subaybayan po ang mga lakad natin sa araw-araw. At ilayo tayo sa lahat ng sakuna at anumang sakit, lalong-lalo na yung ating mga kamag-anakan, mga kaibigan at ang buong sambayanan. Hanggang sa muli po, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.